Gusto ko lang pong manawagan sa Ateneo de Manila University. Gusto ko pong itanong kung ito po bang account na ito ay sa inyo or kilala nyo po ba yung admin ng account na ito. Alarming po kasi ang mga contents nito. Well, yung iba lang naman. Kasi karamihan po ay parang repost lang. At yung iba naman, pineflex po yung mga players ng admin na getting better. And I can see and I can feel na very eager din po sila sumali sa UAP. But it's okay. Pero alam nyo po ba na mayroon ditong dalawang posts, actually isang post at isang comment na sila mismo ang gumawa itong account na ito po mismo. And it's alarming. Unahin natin yung kritika. Ad mo, ready na po. Ito po ang isa sa mga posts ng Bebo. Ang sabi niya dito, kaya ikaw na BOBO at Laos na ex-PBA player. Keep using Kiefer Alas name for cheap clout. And we will happily embarrass your own kid. Embarrass your own kid. Host clout chasing photos you love flaunting on social media. You're pathetic and completely irrelevant. Keep your desperate bald head out of other people's business before we turn the tables on you. Okay, Ateneo de Manila University, if you are the one who's authorizing this account to publish such comment and post, you might want to condemn the person behind this. You might want to stop this. Sino yung pinapatamaan nito? Panoorin natin yung interview ni Benji para. Dapat dito from the start, yung coach and yung manager, dapat hinatid nila yung bata doon sa nanay. Kasama sila, dapat naghatid doon. In-explain nila yung nangyari. Andun sila nung wake nung bata, hindi sila umalis, nagbantay sila. Naipakita nila, dahil sila yung may cargo, pamilya sila, ganun ang ginawa nila. Kaso hindi nagpakita eh. So, ano yun para sa akin? Yun yung kulang doon. Ngayon, kung andun siya, tapos na yung kwento. Yung nanay hindi na makikinig kung saan siya. Siya na yung pakikinggan dahil siya yung head eh. Tinanong ko yung AI at syempre nag-ask din ako ng mga sources kung pwede ba itong pumasok sa cyber libel. At ang kanyang kasagutan ay, oo, maaari itong pumasok sa cyber libel at harassment. At ang pagiging fact o totoo ng isang pisikal na katangian tulad ng pagiging kalbo ay hindi otomatikong depensa sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ang katotohanan or truth ay hindi laging depensa sa ilalim ng Article 354 ng Revised Penal Code na siyang basehan ng cyber libel sa ilalim ng RA 10175, ipinagpapasya ng batas na may mali siya or malice in law ang isang mapanirang pahayag, totoo man ito o hindi. Para magamit ang katotohanan bilang depensa, kailangang patunayan ng nag-post na ginawa niya ito ng may mabuting intensyon at para sa makatwirang layunin, good motives and justifiable ends. Pinapatigil mo siya because nagbibigay siya ng insights tapos aatakihin mo pati yung anak niya. Sinabihan mo pang kalbo, lao, desperado. May good na intent ka ba doon? Wait lang ha, kung siya talaga ang sinasabihan nito. Pero humingi pa rin tayo ng tulong sa mga sources kung possible ba na si Benji Paras ang pinaparinggan niya kahit hindi niya binanggit ang pangalan nito. Eto na nga ang sinasabi ko. Ang pagtawag kasi po ng bobo, laos at desperadong kalbo ay malinaw na binitawan upang manginsulto, manghiya at sumira ng reputasyon. Kaya mahihirapan ang nag-post na patunayan na may mabuti siyang motibo. Kalawa, kumpleto ang mga elemento ng cyber libel. Upang umusad ang kasong cyber libel, kailangang mapatunayan ang apat na elemento: defamatory imputation or mapanirang paratang. Ang pagtawag ng bobo, laos at pagbabanta sa kanyang anak ay naglalayong magdulot ng kahihiyan at paninira sa pagkatao ng biktima. Publication, paglalathala, ito ay pampublikong ipinost sa Facebook kung saan maraming tao ang nakakabasa at pwedeng mag-react. Next, identifiability or pagkakakilanlan. Kahit hindi taas ang binanggit ang pangalang Benji Paras, kung ang mga detalye tulad ng ex-PBA player, may kalbong ulo, ama ng manlalaro at ang isyo ukol sa Lunuran incident ay sapat na upang matukoy ng publiko o ng mga nakakakilala kung sino ang pinatutungkulan. Pasok pa rin ito sa elemento ng identification. Malis or mali siya. Ang tono at mga salitang ginamit ay may layuning mang-asar, mang-insulto at magbanta. We will happily embarrass your own kid. Ang tanong ko lang, bakit Ateneo, if alam nyo kung sino ang nasa likod nito at
at hanggang ngayon hindi nyo pa rin siya nakukundin, hinahayaan nyo lang na magkaroon ng impression, ganito pala talaga mga taga-Ateneo. If kayo ang may alam kung sino ba ang nasa likod nito. Kasi fini-feature po yung mga players nyo. Alam nyo na ba to? Kasi diba dun sa drowning incident, hindi nyo alam? Baka ito alam nyo na. Issue ng online harassment or unjust vexation. Bukod po sa cyber libel, ang mga linyang tulad ng "We will happily embarrass your own kid" at "Before we turn the tables on you" ay naglalaman po ng pananakot at intimidasyon or intimidation. Maaari itong pumasok sa krimeng unjust vexation o paglabag sa Safe Spaces Act or Republic Act 11313 kung ito ay nagdulot ng matinding takot, stress o banta sa kaligtasan ng pamilya ng biktima. Since sports celebrity naman po si Benji Para, I don't know kung magkakaso siya. Pero this is very alarming kasi. So ang intention ko lang kaya gumawa ako ng ganito guys, para lang maipaabot sa Ateneo na hindi na kayo magkaroon ng another risk na hindi nyo alam ang mga ganitong bagay. Kasi diba doon sa kaso, pinapanindigan nyo na wala kayong alam. Kahit na nag-hire kayo ng sobrang tagal tapos kulang-kulang pala ang dokumento. Can we say illegal employee? Pero po, nagtanong pa rin ako kasi sabi ko sa AI, kung possible ba ang matamaan nito ay si Benji Paras. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, si Benji Paras lang naman ang nagsasalita patungkol dito. Kung meron man, ex-PBA din ba siya? Pero kahit na ang focus ko kasi dito para sa Ateneo, the reason why gusto kong maipaabot ito sa Ateneo de Manila University. Yung the way kasi ng pananalita niya, kung hindi man ito kay Benji Para, appropriate ba na magsalita siya ng ganito? Basahin nyo. Ulit, tinanong ko kung possible ba na si Benji Paras ito. Ang sagot niya ito, oo, napakalaki po ng posibilidad. Si Benji Paras nga ang pinapatamaan sa post na iyan. Sa ilalim po ng batas, partikular sa pagsusuri ng cyber libel, hindi kailangang pangalanan ng direkta ang biktima basta't ang mga deskripsyon ay sapat upang matukoy siya ng publiko. Narito ang mga malilinaw na indikasyon, markers, na tumuturo sa kanya. Ang koneksyon ng Lunuran Incident at Kiefer Alas. Kumakailan ay naging maugong sa balita ang trahedya ng pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo Blue Eagles, sina Rene Baterbonia at Divine Adili, sa isang team building activity. Kasunod nito, hayagang nagbigay ng kanyang opinyon ang PBA legend na si Benji Paras sa isang panayam. PBA legend, naintindihan mo? Binatikos niya ang kapabayaan at kawalan ng pananagutan ng pamunuan ng koponan. Sa kabilang banda, ang manlalarong si Kiefer Alas ay kasama sa mga nakaligtas sa insidente, ngunit nakaranas din ng matinding pambabatikos mula sa publiko. Para naman dun sa sobra-sobrang mambash, na sobra niya namang dinidikdik si Kiefer. Pwede kayong magtanong siguro, pero wag naman sobrang siya na tuloy ang may dahilan. Baka oo, baka hindi natin alam. Ang pagbanggit sa post na "keep using Kiefer Alas' name for cheap clout" ay direktang tugon sa mga naging pahayag ni Benji Paras ukol sa issue. May link po dyan, so may source ako. Ang pagtukoy sa ex-PBA player at bald head, kalbo. Si Benji Paras ay isa sa pinakasikat na ex-PBA player at nag-iisang rookie MVP sa kasaysayan ng liga. Kaya mo kung sino man yung admin. Ateneo, kilala rin siya sa kanyang natatanging pisikal na anyo na may kalbong ulo. Okay yun kung papuri, pero yung gagawin mong pang-insult, Ateneo, pambabanta sa kanyang anak, embarrass your own kid. Binanggit sa post na "We will happily embarrass your own kid whose clout-chasing photos you love flaunting on social media." Kilalang kilala po kasi sa publiko na ang mga anak ni Benji Paras ay mga sikat na personalidad din. Si Andre Paras na nasa showbiz at si Kobe Paras na isang sikat na basketball player na madalas ding laman ng social media. Dinagdagan pa talaga ang information. Karugtong at dagdag na pagsusuri. Dito na tayo sa baba. Kung nasa hustong gulang naman ang anak, maaari itong ituring na grave or light threats, Article 282 283 ng Revised Penal Code dahil sa direktang pananakot na sisirain ang kanilang reputasyon. O, diba Ateneo? Baka maging negligence nyo na naman to. Eto pa, pagpapatibay sa elemento ng identifiability. Ang pagbanggit po kasi sa mga anak na sikat sa social media ay lalong nagpapadali para sa publiko na matukoy na si Benji Paras nga ang pinapatamaan ng post. Sa batas ng cyber libel, hindi na kailangang hulaan ng mambabasa ang biktima dahil ang mga detalye tungkol sa pamilya ay sapat na upang makilala siya. Mali siya at masamang intensyon.
Ang pagdadala ng inosenteng pamilya o mga anak sa isang online dispute ay nagpapakita na ang layunin ng sumula ay hindi lamang magpahayag ng opinyon kundi magdulot ng matinding kahihiyan, panggigipit at pinsala sa buong pamilya ng biktima. Ano natin eh, may mga post pa to ito. Papareport siya ng mga nangaharas daw sa mga players, which is okay naman. Pero mukhang ang admin nito, ang author nito, ang ka-report. Eto, pinost niya kasi blinak daw sila or siya, kung sino man ang author nito. Biglang nang-block. See? Anong sabi? Ateneo. Ano na? Proof na kanila to? Eto. Oh, ayan. Ay, naku, Ateneo. Mag-iisip tuloy ang mga tao nito. Ganito ba talaga ang mga ugali ng mga taga-Ateneo? I think hindi. Ako na magsabi. May nagrally nga, di ba? Baka yung iba lang, pero sana makundi na.